Sino din na namian sang laba nga buhok. Okay, kung lawayan ka sang laba nga buhok, then scroll up ka lang. But for those who like long hair or hair in general, this video is for you. Kanami lang kung ma-realize naton nga ang batasan gali naton towards taking care of our hair now is actually very similar sa batasan sang aton ancient Visayan women when they take care of their hair. And when I say ancient Visayan women, these are the women who lived before pa nag-abot ang mga Espanyol diri sa Pilipinas. Sa libro ni Alcina nga The History of the Visayans in the Philippine Islands sa page 99, gindiscuss dira kung paano gina-take care sa mga Visayan women ang ila buhok. And he enumerated 6 steps. Una, permi kuno nila ginahusay. Okay? Ikaduwa, permi ginahugasan sa panit sang kahoy, which acts like soap. Kaysa to wala man to mga sunsilk sa ila, di ba? So isa ka panit sang isa ka kahoy ila ginagamit. Amo na kunong ginahimo nila nga soap sa ila nga hair. Ikatatlo, ginabutangan nila different types of mahamot nga mga oils, mga mulumantikaon. Halimbawa mga sesame oils, no? Pero mga hamot siya nga oil because they believe nga makapadamol siya sang buhok and also makakakas siya kuto, lice. So sang una gali problema nagidman gali ang kutos biskan wala pa nag-abot ang mga Espanyol diri sa Pilipinas. So may problema na aton mga ninuno sang kuto, so dugay-dugay na nagili nga problema ang kuto sa aton. Syempre kay init aton lugar, di ba? Ikaapat, very damol kuno ang buhok sang aton mga ancestors. So usually ginapungos nila kag ginabandol. And ikalima, ginabutangan nila mga aromatic scents like mga flowers, herbs, ginadukdok nila kag ginabanyo sa ila hair. Civet, ambergris, and musk para kuno permihamot. Ginote man ni Alcina nga, in fact, napaka-importante kuno sang hair sa ancient Visayan women. Amo na nga mas ginagaan kuno nila atensyon ang ila nga buhok kumpara mo sa iban nga parte sang ilalawas. Okay? So ginapalaba ginila kun gisagani kuno tam ana siya kalaba nga naga-touch na sa ground. Amo na kuno sila mag-take care sang ila hair. And ikaanom, hair is a symbol of their mood, ang ilang mga nabatsyagan inside. So if our women kuno sang una are sad or may disaster nga natabo sa ila, halimbawa napatay ang ila loved one, like ang ila parents, ang ilang mga utod, ila lover, to express their sadness, ang tag-iya mismo, she would cut her hair to express her sadness. So it's very interesting because ini nga mga mindset towards hair is actually very similar sa aton right now, di ba? Decades after this happened. So if we are sad, kung heartbroken kita, di ba, we usually cut our hair, then we also put it with soap, fragrant oils, di ba, so on and so forth. So yun, it's just very interesting to see that inigaling ang mga practices halin pa ni sa una hasta subong na adapt lang naton, di ba? Usapang buhok sa mga women sa Visayas. Also, by the way, I have only 6 copies left sa mga estudyante kag working professionals. Kung permi na kamo galipat-lipat, ka-struggle na kamo with your memory, you think you need to improve it, then you do. Okay? You can get my book to help you improve your memory through research-based memory improving activities. Okay? Scan nyo lang ang QR to get a copy. Thank you.